Hatid ang mga balita na bagong-bago, hindi OA. Diretsahang pagbibigay ng kailangang impormasyon sa bayan. Tandem nina David at John. Hatid ng nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. DWIZ. Narito na ang headlines na inyo pong nag-iisang tandem. Tandem! Mga nagsusulong ng charter change, posibleng kasuhan kung mapapatunayang gumagamit ng pondo ng gobyerno. Tandem! Posibleng pagdami ng mga nagugutom sa gitna ng pagsirit ng presyo ng bigas wala ng isang grupo. Tandem! Deadline ang party list registration para sa midterm elections. Wala ng extension ayon sa COMELEC. Tandem! Pistol sample mula sa kontaminadong tubig sa Baguio City nagpositibo sa virus na may kaugnayan ng flu. Tandem! Sa balitang pangkalakalan, target na gross domestic product o GDP ng Pilipinas posibleng hindi maabot ngayong taon. Tandem! Balita sa Ibayong Daga, 22 katao patay sa landslide sa isang minahan sa Tanzania. Tandem! Concert Queen Pops Fernandez, aminadong naging nobyo si Randy Santiago sa telepono. Gary Valenciano, naligaw din. Tandem! At sa balitang sports, sabangan po ang pinakahuling report ni Tandem Anthony Suntay. Tandem! Magandang umaga Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila at sa buong mundo sa oras na 5 sandali makalipas po ang alas 6 na ng morning ngayong pong araw na ito ng Lunes, Enero 15, taon 2024. Sa ngalan po ni Tandem David Oro at John Ibanez, kami po yung mga makakasama hanggang alas 8 po tayo. Drew Nasino. Ako naman po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. Tandem! At sa detalye nga ng mga balita, maaring mapawalang bisa ang mga lagda sa People's Initiative para maamyenda ng saligang batas. Ito ang on Elections Chairman George Garcia sa gitna nga ng mga alingas-ngas na may nangyayaring bayaran ng 100 piso lumalagda sa People's Initiative para maisulong ang Chacha o charter change. Ipiniliwanag ni Chairman Garcia na mababaliwala ang pirma kung mapapatunayan na nagkaroon talaga ng bayaran sa mga lumagda sa nasabing petisyon. Idinagdag pa Paul Body Chairman na maaari ring kasuhan o makasuhan ng paglabag sa anti-graft o malversation of public funds ang mga nasa likod ng People's Initiative kung mapapatunayang ginamit o kanilang ginamit ang pondo ng gobyerno para maisulong ang pag-amyenda sa saligang batas. Tiniyak naman ni Garcia na magiging mabusisi ang poll body para makumpirma ang mga lagda sa People's Initiative upang maamyendahan nga ang 1987 Constitution. Tandem! Sa kaugnay na balita, huwag ibenta ang konstitusyon ng Pilipinas para sa 100 piso. Ito naman ang binigyan din ni Senador Amy Marcos kasunod ng report na mayroong naglilipan ng signature campaign sa pagsusulong ng charter change sa pamamagitan ng People's Initiative. Umaasa si Senador Amy na pangungunahan nito ang investigasyon ng Senado kaugnay sa umano'y sulan para suportahan ang pagbabago sa 1987 Constitution. Bago nitang sinuportahan ni Senador Coco Pimentel ang isinumiteng resolusyon hinggil sabi nga ni Senador Marcos, hindi ito solusyon sa gutom at kawalan ng trabaho. Pa ng senadora sa ligang batas na siyang puso't kaluluwa ng bansa ang pinag-uusapan at hindi tamang ibenta para lamang sa murang halaga. Tandem! Okay pa rin yan, mahihirapan naman makausad sa ngayon ang People's Initiative upang amyendahan ang saligang batas o layuning amyendahan ng saligang batas.
Ito naman ang paniwala ni dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna higil sa issue. Ayon kay Ascuna, hindi birong magpapirma sa 12% ng mga botante upang maisulong ang charter change dahil kulang ang panahon para rito o para magawa ito. Binanggit pa ng dating maestrado na nakasaad sa desisyon ng Korte Suprema sa Santiago versus Commission on Elections noong 1997 na hindi sapat ang Initiative and Referendum Act upang amyendahan ang 1987 Constitution. Tandem! Isulong din ang political reforms bukod sa economic reforms sa mga hakbanging charter change. Manang panawagan political analyst Edmund Tayaw kaugnay sa pinag-uusapang pag-amyenda sa saligang batas. Ayon kay political analyst Tayaw, hindi magiging epektibo ang reforma sa ekonomiya kung walang mangyayaring political reforms. Para naman kay Ateneo de Manila University School of Government Dean Randy Tuanio, mahirap magkaroon ng konsensus sa economic reforms kung bigong matiyak na natutugunan ng mga political institutions ang pangangailangan ng mga mamamayan. Tandem! Sa iba pang paksa ng mga balita, ibinabala ng grupong Bantay Bigas ang pagdami ng bilang ng mga nagugutom sa bansa sa oras na patuloy na tumaas ang retail price ng bigas. Ayon kay Cathy Estabilio, spokesperson ng Bantay Bigas, bumaba ang bilang, yung mga binibili po, yung kilo na binibili ng mga mamimili. Idinagdag pa ng Estabilio na kahit sa mga lalawigan ay na nagpo-produce ng bigas, lalo sa Central Luzon, particular ho dyan sa may Nueva Ecija, ay mataas na rin ang retail price ng bigas. Bigyan din pa ng tagapagsalita ng Bantay Bigas na umaabot na sa 54 pesos. Nakamura meal dry 2 pesos ang kada kilo naman ng imported. Sinabi pa ni Estabilio na kung walang gagawing hakbang ang pamahalaan, ay madaragdagan pa ang bilang ng mga nagugutom na Pilipino. Binanggit din ng opisyal ng grupo na nabigo ang national security na gamit ng pondo upang ipambili ng mas murang palay mula sa mga lokal na magsasaka dahil naman sa mataas na standard nito. Tandem! Sa kaugnay pa ring balita, matumal ang bentahan ng bigas sa ilang pamilihan, bunsod naman ng pagsirit ng presyo nito. Sa Blumentritt Market, naglalaro sa 53 pesos hanggang 58 pesos ang presyo ng kada kilo ng lokal na bigas, habang nasa 59 pesos hanggang 64 pesos ang presyo ng kada kilo ng imported rice. Nasa 59 pesos naman hanggang 64 pesos ang presyo ng kada kilo ng special rice. Paglilinaw ng mga vendors, walang problema sa supply ng bigas. Subalit, matumal nga ang bentahan nito, bunsod nga ng pagtaas ng presyo ng naturang pangunahing bilihin. Tandem! Nangangamba naman ang ilaka sa San Ildefonso matapos hindi na makapagtanim ng palay dahil sa epekto ng El Nino phenomenon. Ayon sa Municipal Agriculture Office, nasa 10% ng mga magsasaka sa nabanggit na bayan ang hindi nakapagtanim. Kaya't nangangamba mga ito hindi maabot ang mahigit 4 na metrikong toneladang ani tuwing dry season. Sa ulat ng Department of Agriculture, nasa 275,000 hectares ng palayan ang inaasang maapektuhan ng El Nino sa bansa. Tandem! Usaping El Nino pa rin, nagbabala naman ang United Nations na posibleng maging mas mainit ang taong ito dahil sa epekto ng El Nino kumpara sa 2023. Ayon sa World Meteorological Organization ng United Nations, tuwing Hunyo at Disyembre nakatakda ang monthly temperature records at maaring magpatuloy ang pattern nito bunsod ng El Nino weather phenomenon. Sa pag-aaral ng US National Oceanic and Atmospheric
administration. Mayroong isa sa 3 tsansa na mas magiging mainit ang 2024 kumpara sa 2023 at 99% na katiyakan na isa ang 2024 sa 5 pinakamainit na taon. Naniniwala naman si NASA climatologist Gavin Schmid, director ng NASA Goddard Institute for Space Studies, na mas mataas pa ang tsansa kung saan mayroong 50% chance nga na maging mainit at 50% chance din na lamig. Dagdag pa ni NASA Director Schmid, may mga pahiwatig ng misteryosong pagbabago sa mga sistema ng klima ng mundo, subalit nangangailangan ng higit pang data upang kumpirmahin o pabulaanan ito. Tandem! Speaking of init, inaasa namang darami pa ang mga lupang tigang dahil sa inaasang pagdaan o makararanas ng tagtuyot ang 26 na probinsya kabilang ang Metro Manila sa katapusan ng Pebrero dahil sa El Niño phenomenon. Ayon sa Pag-asa, kabilang sa mga maapektuhan ang Abra, Benguet, Ifugao, Kalinga, Apayao, Mountain Province, Ilocos Norte at Sur, maging ang La Union, Pangasinan, Cagayan, Isabela, Nueva Vizcaya, Quirino, Bataan, Nueva Ecija at Pampanga, maging ang Negros Occidental at Basilan. Una namang tiniyak ng Metropolitan Water Works and Sewerage System o MWSS sa mga residente ng Metro Manila na magiging sapat ang supply ng tubig mula sa Angat Dam. Tandem! Samantala, sumadsad ang presyo ng repolyo sa ilang pamilihan. Department of Agriculture naglalaro na lamang sa 35 pesos hanggang 80 pesos ang presyo ng kada kilo ng repolyo kumpara sa 60 pesos hanggang 80 pesos na presyo ng kada kilo nito noong nakalipas na buwan. Paliwanag ng samang industriya ng agrikultura sa oversupply ng gulay mula Disyembre ng magandang ani. Matatandaang makailan lamang ay itinapon sa isang bangin dyan sa Tinok, Ifugao ang tonetoniladang repolyo. Sayang naman yun. Matapos itong tanggihan sa bagsakan ng gulay sa La Trinidad, Benguet. Tandem! Kaya ako dun sa mga meron pong mga, tama ba, mga nagsasamgyupsal, no? Yung mga merong restaurant. O yan, panahon na po para tulungan po ninyo yung mga magsasaka po natin. Kasi naman masayang, di kesa ko masayang, nila, diba? kesa mabulok. Pa, oo. Diba? Mapakinabangan. At mahalaga po kasi ang gulay. Ngayon natin kailangan ang tulong po ng iba pong mga stakeholders, yung mga hindi lang yung mga nagsasamgyupsal, pati rin yung mga iba ring mga Iba pa, basta may mga restaurants, karinderya, mga fast food. Yan. Dapat tumulong ho kayo para kasi ang dami pala yan Ang sinasabi ng SINAG sa mga industriya ng agrikultura, ang dami kasing itinanim. Natural, marami kang aanihin. Maganda pa siguro yung pagtatanim nila. Kumbaga, iyan po ay ang repolyo ay isa pong uri ng highland vegetable. Sarap, ay oo. Tsaka yung sa bulalo, pwede rin. Ay oo, bulalo. Sa bulalo. So, Chapsuy din, kasama yan. Chapsuy, masarap din. Carrots din pa. Carrots, mura rin. Tapos yung iba pang mga gulay. Pero pagdating dito kasi sa Metro Manila, iba yung presyo. Nagmamahal na. Mamahal. May patong. Lalo dun sa mga mamahalin pong palengke na kumbaga Okay lang naman siguro may patong kasi nga negosyo yan. Pero wag naman yung sobra-sobra. Diba? At sa oras na 17 sandali makalipas ang ikanim na ng morning sa iba pa rin pong paksa ng mga balita. Tandem! Walang balak ang Commission on Elections na palawigin o i-extend ang deadline ng paghahain ng mga party list groups ng manifestation para makasali sa 2025 midterm polls. Ipinagtataka rin ni Comlec Chairman George Garcia kung bakit may mga nananawagang palawigin pa ang nasabing deadline, gayong marami namang party list ang nakapagsumite ng manifestation sa tamang oras. Batay sa tala ng poll body, nasa 106 na party list ang nagsumite na ng manifestation of intent to participate bago ang December 29 deadline nito. Mas mababa ito kumpara
sa mga party list na sumali naman noong 2022 elections. Tandem! Nag-desisyon ang Commission on Elections, COMELEC, na limitahan na lamang ang mga tatanggaping government IDs para sa pagbubukas ng voters registration sa February 12. COMELEC Chairman George Garcia, hindi na tatanggapin, makinig po yung ating mga kababayan ha, hindi na po tatanggapin ng COMELEC mga company ID para sa pagpaparehistro. Kaugnay nito, nakatakdang maglabas ng amended guidelines ang COMELEC hinggil dito. Kasabay nito, inihayag din ni COMELEC Chairman Garcia na muling ipatutupad sa maraming lugar sa bansa ang Register Anywhere program na una nang inilunsad noong 2022. Tandem! Nabigyan ng linaw ng COMELEC kung anong ID ba ang dapat gamitin. Specific particular IDs. Sa registration po, sa voters registration. Kasi kung hindi gagamit ng company ID, paano kung wala? Yun lang yung ID niya. Yun lang pala ang ID niya. Diba? So, baka merong PhilSys kung nakuha na nila. dapat meron talaga para mabigyan pong linaw yung ating po mga kababayan. Samantala, ibinunyag ng lokal na pamahalaan ng Baguio na nagpositibo ang ilang stool sample sa norovirus at sapovirus na iniugnay sa pananakit ng tiyan. Ayon kay Acting City Officer Dr. Celia Brillantes, ito'y kasunod na rin na ang isinumiting nga sample sa RITM o Research Institute for Tropical Medicine mula Baguio General Hospital, makapalim sa gastrointestinal at virological testing. Una nang nagpositibo sa bakterya na E. coli ang ilang water samples na nagpapaiwatig ng fecal contamination. Tandem! Sa iba pang balita, asahan na ang dagdag singil sa presyo ng produktong petrolyo bukas, January 16. Naku, kamot ulo na naman ang ating mga motorista. Dahil dito magkakaroon ng taas singil na 80 sentimo hanggang piso ang presyo ng kada litro ng diesel, habang 20 hanggang 40 sentimo naman ang dagdag presyo sa kada litro ng gasolina. Asahan na rin ang 70 hanggang 70 sentimong tasingil sa kada litro ng kerosene. Tandem! Nakakatakda namang magkasa ng malawakang tigil pasada ang grupong Piston at Manibela bukas, Enero 16. Ito'y bahagi pa rin ng kanilang pagtutol sa PUV Modernization Program ng pamahalaan. Kaugnay nito, aabot naman sa 10,000 driver at operator ang panibagong strike na kinabibilangan po ng mga jeepney driver, operator at ibang mga student council at transport group. Tandem! Nakiusap ang Office of Transportation Cooperatives sa Public Utility Vehicle Operators at Driver na bigong makapag-consolidate sa PUV Modernization Program ng pamahalaan na magkusa ng huwag bumiyahe pagsapit ng Pebrero 1. Ayon kay OTC Chairman Andy Ortega, ito'y upang hindi na magkahulihan o magkagulo pa. Matatanda ang una ng inihayag ng opisyal na hindi mawawalan ng trabaho ang mga driver at operators sa pamamagitan ng pagsali sa transport cooperative o korporasyon. Tandem! Hindi pa rin yan, tutulungan naman ng gobyerno ang lahat ng driver ng mga unconsolidated jeepney at UV Express na makahanap ng trabaho sa pamamagitan ng transport cooperatives at corporations. Ayon kay Andy Ortega, Chairman ng Office of Transportation Cooperatives ng DOTR, maaring sumali sa transport cooperative o korporasyon ang mga apektadong driver. Tinututukan aniya nagkagawaran ang panawagan ng Commission on Human Rights para sa balance at considerate approach sa pagpapatupad ng Public Modernization Program. Ipinaliwanag pa ni Ortega na malaya ang mga transport group na mamili ng kanilang mga supplier ng kanilang sasakyan sa gitna ng mga pangamba hinggil sa mga imported na modern jeep na itsurang minivan. Samantala, hanggang Enero 31 na lamang
pasada ang mga PUV na bigong makapag-consolidate ng kanilang prangkisa alinsunod sa nasabing programa. Tandem! Samantala, ang latest mula sa Filipino Mirror, nilinaw nitong si Office of Transportation Cooperatives Chairman Andy Ortega na walang basihan para itaas sa 50 pesos ang minimum na pasahe sa modern jeep. Pambira naman, napakalaki naman yata nito ha. Ayon po kay Ortega, sa nakalipas na 6 na taon, tumaas lamang ng hanggang 13 pesos mula sa 9 pesos ang pasahe sa traditional na jeep, habang mula 11 pesos hanggang 15 pesos naman sa modernong jeep. Nauna nang binalaan ang Commuters Group na para advocates for inclusive transport ang publiko dahil sa nakaambang 50 pesos na minimum na pasahe dahil mabigat na gastusin sa mga operator at drivers. Hunsod nga na implementasyon ng PUV Modernization Program. Hit din ni para AIT Convenor Edrich Samonte na malaki ang magagastos sa modernisasyon kasama ng pagkuha ng unit, garahe, bayad sa paggawa ng co-op, pagmekaniko at iba pa. Mga tsuper at konduktor ng mga modern jeepney na lumalabag sa guidelines dapat tutukan ng LTO at LTFRB. Detalye ati di Patrol 30 Jelly Mendez. Naniniwala ang Office of Transport Cooperatives na dapat matutukan ng Land Transportation Office at Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang guidelines na pinatutupad sa mga modern jeepneys. Ito'y dahil sa mga tsuper at konduktor na mga modernong pampublikong sasakyan na lumalabag sa pinatutupad na panuntunan. Nabatid na may ilang mga driver at konduktor na sobra kung magsakay ng mga pasahero dahilan ng siksikan sa loob ng mga modern jeepney. Ayon kay OTC Chairman Andy Ortega, malaking hamon sa mga nabanggit na ahensya ang pagiging abusado ng mga tsuper at konduktor sa kanilang mga pasahero, kaya dapat na mapag-aralang mabuti ang naturang panuntunan. Iginit ni Chairman Ortega na 5 hanggang 8 lamang ang dapat na nakatayong pasahero sa loob ng pampublikong sasakyan, pero may ilan na hindi sumusunod sa guidelines na nagresulta sa itsurang sardinas ng mga pasahero. Binigyan din ng OTC official na maaaring patawan ng kaukulang parusa ang mga vapor. Nanawagan naman sa publiko, partikular sa mga kaya, ang OTC na agad isumbong sa mga ahensya ng gobyerno, partikular sa LTFRB, LTO at MMDA, ang mga pasaway na driver at konduktor upang agad na mabigyang aksyon. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang metodong lakas sa DWIZ nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Samantala, posibleng pagkansela sa prangkisa ng NGCP, iparerepaso sa Joint Congressional Energy Commission. Ang kabuuang report, ihatid ni Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Sa harap ng sinasabing paulit-ulit na kapalpakan ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, planong ipareview ni Senator Rapi Tulfo sa Joint Congressional Energy Commission ang posibleng amendment o pagkansela sa prangkisa ng NGCP. Kaya ayon kay Tulfo na siyang chairman ng Senate Committee on Energy, target niya na ipakonvene ang Joint Congressional Energy Commission. Ayon kay Tulfo, makabubuting maiparipaso ang plano ng pag-amend o pagkansela sa prangkisa ng NGCP sa harap ng posibleng hindi paggampan nito sa mga responsibilidad at obligasyon sa pagpapatakbo ng power grid ng bansa. Binusisi ng Senado at Kamara ang posibleng kabiguan ng NGCP na mapanatili ang stability ng grid na humantong sa malawakang blackout sa Western Visayas na kinabibilangan ng Panay Island. Binanggit nito ng NGCP ay ang kawalan nito ng napapanahong information dissemination sa mga ahensya ng gobyerno tungkol sa patakaran at regulasyon, pati na rin ang kakulangan sa pakikipag-ugnayan sa mga immediate stakeholders tulad ng electric utilities. Dahil questionable na ang kredibilidad ng NGCP bilang grid operator, muli giniit ni Tulfo na oras na para kansilahin ang prangkisa nito. Sinabi ni Tulfo na mga consumer ang nagdurusa sa collateral cost sa mga electric utilities dahil sa
mga kamakailang insidente. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report. Taga po tayo ng ilang mga pag-ulat mula sa labas ng ipilan. Mga isyu kaugnay sa Chacha, sasagutin na ni Senate President Mig Zubiri. Alamin natin kung kailan kaya sasagutin. Mula kay Patrol 19, Sally Ortega Bueno. Magsasagawa ng press conference si Senate President Juan Miguel Zubiri ukol sa change. Matapos ang caucus ng mga senador noong nakalipas na linggo kung saan tinalakay ang mga issue ukol sa Chacha, walang senador ang nagsalita kung ano ang napag-usapan dahil si Senate President Zubiri ang napagkasunduan na magsalita ukol dito. May mga panawagan na dapat daw magkaroon ng united stand o nagkakaisang paninindigan ng mga senador sa usapin ng Chacha, lalo pat may sinasabing planong baliwalain ang Senado sa pamagitan ng voting jointly sa halip na voting separately sa pagsusulong ng Chacha. Samantala, sinabi ni Senator J. Versito na may initial breakthrough sa naging pag-uusap ukol sa Chacha ni na Senate President Zubiri at House Speaker Martin Romualdez noong nakalipas na Van de Honor, pero hindi pa idinitalye kung ano ito. O narito may impormasyon na papabor lang ang Senado sa Chacha kung limitado lang ito sa pag-amyenda sa economic provision. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Samantala, resolusyon para paimbestigahan ng manoy signature buying kaugnay sa Chacha, inihain sa Kamara. Sa ulan ni Patrol 11, Tina Nolasco. Formal nang naghain ng resolusyon si House Deputy Minority Leader at Acting Teachers Party List Representative Franz Castro kasama ang grupong makabayan sa Kamara upang paimbestigahan ang umano'y panloloko sa pagpapapirma para sa umano'y Peking People's Initiative ukol sa Charter Change o Chacha. Ito'y matapos ang ulat na mayroon naman ng pinangangakuan ng ayuda, isinabay ang pagpapapirma sa gift-giving noong Kapaskuhan at pati mga may kapansanan ay pinapapirma umano ukol sa People's Initiative na mula sa Tarlac, Quezon City, Caloocan at Cavite. Kasabay nito, giit ni Castro, hindi konstitusyon ang may kasalanan kung bakit mababa ang ekonomiya ng bansa, kundi ang neoliberal na polisiya ng kasalukuyan at mga nagdaang administrasyon. Matatanda ang kamakailan lamang ng gikayati ni Davao City 1st Congressional District Representative Paulo Duterte ang mga nasasakupan nito na huwag ibebenta ang kanilang pirma sa umano'y People's Initiative para sa pag-amyanda sa saligang batas. Ito si Patrol 11, Tina Nolasco para sa impilang may totong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Tandem! Maya-maya po, susubukan po ang panig ng mga nagsusulong yan po People's Initiative para po sa pagbabago o pag-amyenda sa atin pong saligang batas. Maya-maya lamang po yan. Samantala, dako tayo sa iba pang balita. Presyo G o galunggong Uy, sarap niyan. sa ilang pamilyan sa Metro Manila Prito. bumaba. Alamin po natin kung hanggang magkano mula kay Patrol 30 Jelly Mendez. Patuloy sa pagbaba ang presyo ng galunggong sa ilang pamilyan sa Metro Manila. Sa pag-ikot ng DWIC sa Marikina Public Market mula sa dating 160 pesos hanggang 180 pesos na kada kilo ng galunggong ay bumaba na ito sa 130 pesos hanggang 150 pesos per kilo. Sa NEPA Q-Mart Quezon City, bumaba na rin sa 160 pesos mula sa dating 180 pesos hanggang 200 pesos ang presyo sa kada kilo ng galunggong. Ayon sa mga fish vendor, nasa mahigit 20 piso ang ibinaba sa presyo ng nasabing isda dahil nagtapyasan din o nagsingil ang kanilang mga supplier. Bukod pa dito ay mababa din ang alon ng tubig sa dagat kaya't hindi nagiging pahirapan ang paghuli sa mga isdang dinadala at ibinibenta sa merkado. Ito si Patrol 30 Jelly Mendez nag-uulat para sa impilang may todong lakas sa DWIZ, nagbabalita ng tama,
naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ Patrol Report! Alright, maraming salamat si Patrol 30 Jelly Mendez. Kagaya nga po na binabanggit natin kanina, tayo po ay kumuha ng panig mula po sa mga nagsusulong dyan po ng People's Initiative para po ang saligang batas. Sa kabilang linya po natin, si dating ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. Magandang umaga po, maray na aga. Kong, welcome po muli sa DWIZ LU23, Drew Nasino po at Ms. Judith Estrada Lario. Gandang umaga sa inyong dalawa po, tandem. Apa. Kong, kayo po ay kabilang dito po sa mga nagsusulong po dito po sa Chacha, no, sa Charter Change. At dito po muna tayo sa issue po na sinasabi po ni Senator Amy Marcos na nagkakabayaran daw. Actually, ang update dyan, tinapyas daw, yung iba daw tinatapyas from 100 pesos daw. Oo. Ginawang 40 pesos. Uy, grabe naman. Grabe yun, Kong. So, saan ho ba talaga nanggaling yung pinantustos po doon sa signature campaign po na binibigay po doon sa mga lumalagda? Baka ho alam ni Senator Amy kung saan galing kasi sila na lang naman ho ni Manong Edsel Lagman ang nagkikwento. I think they better present those funders and yung mga binibigyan ng 100 pesos. Kasi until now, kwento lang naman eh. And when you talk about kwento, allegations, natawa nga ako eh. Yung kwento pinaniniwalaan kahit walang ebidensya. Sabi ko nga, Drew, kung magkwento pala ako na si Edsel Lagman palaging namimili ng boto para manalo sa kanyang eleksyon, bawat eleksyon, paniniwalaan na sa buong Pilipinas. So those are not gospel truth. These are just mere assertions, perhaps false assertions, na dapat walang paniwalaan dahil kwento lang naman eh. Sinasabi nga ni Manong Edsel, meron siyang 3 mayor. Magdadalawang linggo na, asan yung 3 mayor? Diba? Imagination, di ba? So, sana naman, hindi mabaling sa dito sa mga alingas-ngas at aligasyon. Yung noble intention ng People's Initiative. At utok tayo doon sa totoong objeto o nilalaman ng People's Initiative. Kasi ang kwento dapat hindi binibigyan ng bigat at konsiderasyon. Okay. So makatuwid ang tunay na layunin nito pong isinusulong, ito pong yung kabuuan ba ng saligang batas o yung mismong economic provisions lang? Alam mo, Drew, nung nag-chairman tayo ng Committee on Constitutional Amendments in the 18th Congress, ang isinulong natin na pag-amendahan yung restrictive economic provisions ng ating konstitusyon. Kasi dyan nakapalaman sa ating konstitusyon, specifically Article 12, 14, and 16 of the 1987 Constitution, ang dami diyang pagbabawal sa pagpasok sa pagdinegosyo. Lalo na yung mga dayuhang nangangapital. At the very least, meron dyan na yung 60-40 arrangement. Would you know na sa mass media, bawal. Dapat nga 100% Filipino-owned. Yes. So, pinagdidibatehan nga namin yan sa plenaryo. Sabi ko, hindi na ito napakon dahil alam mo, pagbukas mo ng cable, meron ng NA, meron ng Al Jazeera, and all. Foreign publication, you can buy in a newsstand. Pumunta ka sa mall, pwede mong bilhin. So sabi ko, itong provisions na ito sa ating saligang batas ay no longer responsive to the needs of time. So, among others, yung sa mass media, yung sa foreign equity limitations in other public utilities, the
utilization, exploration, and development of our natural resources. These are sectors of our economy kung saan, kung i-open up mo sa mga dayuhang nangangapital, this will bring about not only capital, but the much-needed employment generation. So, kung ang employment opportunities nasa abroad, gaya ng Singapore, which has an open economy, Dubai, in the Middle East, and in other open economy countries, bakit hindi gawin natin ngayon? Dahil, alam mo, Drew, nung ating inadong 19 Constitution, yung globalization at liberalizations. Wala pa nga internet noon. That is us saying that our fundamental law should be a living organism that can adapt and be responsive to the variegated needs of the Filipino people and the systems of our economy and kumbaga business and political landscape. So ito yung advocacy natin since 18th Congress. Naipasa natin yung pag-amenda ng restricted economic provisions, pero pagdating sa Senado, hindi naman pinapansin. Same with the 19th Congress. Doon natetenga sa Senado. Sa Senado rin. Kaya ngayon, idinaanan natin sa third mode. Ito na yung People's Initiative para yung taong bayan na mismo Ang magpasya. ang magpasya. Kung kaugnay niyan, nasa anong level na ba kayo? Anong Stage? stage na? O anong, sa tingin nyo, nakakailang porsyento na kayo sa pag-usad nitong sinusulong yung People's Initiative po? I can only speak sa aking probinsya. Dahil sa Albay, ako tumutok. Pero sa karatig na mga probinsya, okay rin dito sa Bicol Region. Siguro sa Bicol Region, makukuha namin constitutional requirement na dapat for each legislative district, merong nakapirma na 3% of the total registered voter. Yes, oo nga. At sa kabuuan in the national level, 12% of the total registered voter na buong bansa. I'm confident na dito sa Bicol Region makukuha namin yung 3%. Kaso baka sabi ng COMELEC, baka daw mapawalang bisa yan. Kung kapag napatunayan na yan po ay nagkaroon talaga ng bayaran, posible daw mapawalang Mga bisa. sulan. Sabi ni Chairman George Garcia. Sang-ayon naman po ako sa kanya. Kung ang pagbabatayan ng basihan at patotoo ay totoong ebidensya. Pero kung ang basihan ay chismis, Iba na yun. Marites ba na kay Marites? Marites, minsan pagpasensya natin si Manong Edsel dahil pag nagkakaedad ka, minsan you resort also into chismis. Hindi, tsaka minsan pagpasensya na rin natin sa kasi he maintains that Republic Act 6735 na yung enabling law ay hindi daw sapat at hindi kumbaga kompleto at hindi daw ma-implement. So ako naiintindihan ko siya dahil ang ginamit niyang libro ay yung libro niya ng law school pa na lumang-luma na. Ngayon meron ng bagong jurisprudence and settled law, itong 6735. Declared by the Supreme Court as adequate and sufficient to implement the proposal in the Constitution through People's Initiative. So, luma lang yung libro na nagamit ni Manong Edsel, kaya siguro hindi lang siya updated. Kung ito pa, reaksyon nyo dito sa pahayag po ni dating Supreme Court Associate Justice Adolfo Ascuna, mahirapan daw pong umusad itong People's Initiative dahil sabi niya, hindi birong mapapirma yung binabanggit nyo, 12% no, ng mga botante. Tapos, kulang na rin sa panahon. Your take on this? Well, I agree that this is quite tedious ang proseso. Pero ginagawa naman ng mga organizers, NGOs, and those who advocate this end. That's why
kami nga dito sa Albay, siguro hindi lang 3% yung aming for each legislative district. Umabot pa ng siguro minimum of 10 to 14% for each legislative district ang aming nakuha dahil napaliwanag ng maigi. Ako nag-iikot, nagpapaliwanag sa mga barangay captains na kung saan tinutulungan tayong isulong itong signature campaign. Yung totoong paliwanag kasi yung paliwanag na galing sa chismis talagang hindi sila maniniwala. So, yung totoong paliwanag. Last na lang on my part, Kong, mamaya po, meron daw pong magsasalita na raw po si Senate President Mig Zubiri kaugnay po sa Chacha at actually naabangan din po natin dito sa Impila sa mga iba pang mga istasyon yung mga sasabihin po ni SP Zubiri. At of course yung pinupunto nga rin po doon yung pagboto po, yung joint voting ng yung yan po yung debate ano kung ito ba ay kailangan magsagawa ng joint voting o hiwalay na boto mamaya. Yan po ang ano pong take ninyo dito, Kong? Ako ang take ko sasabihin niya na a-actionan na namin yung economic amendments na nakabinbin dito sa amin. Yun ang take ko. Kasi baka ayaw nila na hindi sila makasali sa butuhan. Or kung makasali man sila sa butuhan at joint magiging irrelevant yung 24 senators. Right. May sa lower house. Halos 300. And ang atin dyan ay, when you speak about constituent assembly, the senators and congressmen, they hold a constituent assembly. They represent the general interest of the Filipino people. They are no longer considered as senators and members of the House of Representatives presenting their respective districts. But an individual members of Constituent Assembly na ang nire-representa yung general interest and welfare of the Filipino people. And therefore, when you talk about one vote for one senator and one vote for one member of the House, that is in essence equal representation pursuant to the democratic system of our government. Tama lang yun. Tama lang yung joint voting. In fact, ito yung ina-advocate ni Manong Edsel for the past, tagal na 2011 when we had this proposal sa Congress, yun din ang sinasabi niya, joint voting. Yung nung nagdebate naman kami sa committee ko noong 18 Congress, sinasabi niya, joint voting. Namamangha ako ngayon dahil sinasabi niya, hindi, i-overwhelm natin ang Senado. So parang atras-abante si matanda na, makakalimutin na. Sige na, mukhang mahaba-haba pa ang lalakarin itong issue na ito. Well, anyway. Hingi tayo ng mga updates sa inyo, Kong, DWIZ at Aliw Channel 23. Palagi magpapaliwanag sa inyo na mga katotohanan. Nako. Sige po, Kong. Marami pong salamat sa inyo pong oras. Magandang umaga po sa inyo at God bless po, sir. Salamat and salamat po. Magandang umaga. Good morning po. Si dating ako Bicol Party List Representative Alfredo Garbin Jr. Nag-iisang Tandem Monday edition. Kuha muna tayo ng pag-uulat mula sa ating DWIZ Patrol. Ang PNP Chief pinuri ang matagumpay na pagkakaaresto sa mga notorious criminals na nagtatago sa batas. Alamin natin ang kabuuang report ihati ni Patrol 17 Jopel Pelenio. Pinuri ni Philippine National Police Chief General Benjamin Acorda Jr. ang matagumpay na pagkakaaresto ng CIDG sa mga notorious na kriminal, partikular na sa gang leader na si Ernesto Dumon Salas na naharap sa patong-patong at mabibigat na kaso
ng CIDG, si Salas ang leader ng Salas Criminal Group na sangkot sa operasyon ng illegal na droga at gun for hire sa Ozami City, General Santos City at NCR. Miyembro din ito ng Faisal Criminal Group na kumikilos sa General Santos City ilang taon na ang nakararaan. Ayon kay General Acorda, dapat lamang napurihin ang tuloy-tuloy na operasyon ng CIDG para tugisin at arestuhin ang mga wanted at notorious criminals na matagal nang tinutugis ng batas. Dahil dito, tiyak aniyang mapananatili ang peace and order sa ating bansa. Ito si Patrol 17 Chopel Peleño para sa impilang may tanong lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, Kapag may bagong balita, naka-on air, agad-agad, DWIZ, Patrol Report. Sa iba pang balita, pansamantalang isasara ang NLEX Harbor Link Arten Ramp at ang NLEX Connector simula Enero 18, alas 10 ng gabi hanggang alauna ng bukasan. Ito'y upang bigyang daan ang safety enhancement works. Patungong Mindanao Avenue ang NLEX Harbor Link Arten Ramp habang Valenzuela, Bulacan at Pampanga ang NLEX northbound. Pinapayo naman ang lahat ng mga motorista mula Arten patungong Mindanao Avenue o sa NLEX northbound na dumaan muna sa C3 Road at pumasok sa NLEX Harbor Link C3 entry ramp. Maaari naman dumaan ang mga patungong NLEX connector sa C3 Road at pumasok sa NLEX connector C3 entry ramp. Samantala, bukod sa mga ilalagay na directional signs, magtatalaga naman ang pamunuan ng NLEX Corporation ng patrol crews at marshals sa strategic areas para sa mas maayos na daloy ng trapiko. Tandem! Samantala, inilatag na ni bagong talagang Finance Secretary Ralph Recto ang kanyang mga plano para sa pagunlad ng ekonomiya ng bansa. Kabilang rito ang pagpapalakas at pagiging matatag palalo ng economic fundamentals, pagpapatuloy ng mga reforma at matulungan ang mga mamimili mula sa epekto ng mataas na presyo ng mga pangunahing bilihin. Isinulong rin ni Senador o ni Secretary Recto ang mga mahalagang reforma kasama ang pagbabago sa mga batas kaugnay sa kalakalan at pamumuhunan, public-private partnership at Maharlika Investment Fund. Gayun din ang suporta para sa reforma sa buwis, fiscal discipline at maayos na debt management strategy. Sandala o ito, kinilala ni Secretary Recto ang mga ginawa ni dating Finance Secretary Benjamin Jokno. Tandem! Tandem! This is the news and information station of Aliu Broadcasting Corporation. Nationwide, worldwide, and netwide. Broadcasting live from City State Center, Pasig City, Philippines. Ito ang DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama sa lahat ng Pilipino. Sa oras na ganap na exact ng morning, ating pong bigyang daan pakinggan ang mensahe mula po sa ating ama ng himpilan na si Boss D. Edgar A. Cabangon ng Aliu Broadcasting Corporation. Ngayon pong araw, God balances our lives by giving us enough blessings to keep us happy, enough burdens to keep us humble, and enough hardships to keep us strong. Just keep the faith. Think good. Thank God. Thank God. Have a great week ahead. God bless you. Yan po ang mensahe mula po sa ating ama ng himpilan na si Boss D. Edgar A. Cabang.